Today ay today po ang gusto ko pong i-share na message sa inyo is living a meaningful life. Are you? Are you living a meaningful life? Meaningful ba yung buhay mo? Kung paano ka mabuhay ngayon? Meaningful ba? How did you live sa mga nakaraang years ng buhay mo? How did you live last year specifically? Paano ka nabuhay last year? Did you live meaningfully? No? Did you grow in your spiritual life? In your faith? Did you grow? Lahat po ng nabuhay na meaningful last year, say praise God. So, as the year starts, no, gusto ko po na yun ang nasa puso't isip natin from God, that this year will be a meaningful year to all of us. Na well spent ang ating year ngayon na 2024, it's not going to be a wasted year. Because marami pong mga tao, and even Christians, pagka nag-reflect, nag-analyze at evaluate ng buhay nila, wasted. Minsan naman, kalahating taon, wasted, kalahating taon, meaningful naman. Yung iba naman ay 3/4. No? What about living a meaningful life every day? 365 days this year. Sinong gusto nun magsabing amen? You know, there's one book in the Bible that talks about meaningful life. But instead of teaching it or saying it as a meaningful life, ang pagka-preach ay meaningless life. I'm talking about the book of Ecclesiastes, and Ecclesiastes means the preacher. Ang Tagalog po ng Ecclesiastes ay mangangaral. So the word Ecclesiastes is a Hebrew word for the preacher. No? Sabi ng Ecclesiastes chapter 1, verse 2, by the way, this book was written by Solomon. Sino po nakakaalam kay Solomon? Amen? Kilala niyo ba si Solomon? Pakitanungan ka naman, kilala mo ba si Solomon? Okay. So, tinagurian siya na pinakamatalinong taong nabuhay. Pero bakit naman sa kanyang katalinuhan ay ang message niya ay meaningless. Meaningless. Siguro hindi pa siya nakarinig noon ng kagandahan, ng benefit ng pagiging positive. Sana napakaganda sana kung ang sinasabi niya meaningful life, di ba? Pero siyempre, ito pong lahat na nakasulat sa Bible, including Ecclesiastes, is inspired word of God. So the Lord inspired the word meaningless here, translated by other versions of the Bible as vanity. No? Pero kaya minsan nagkakaroon ng iba-ibang mga words na ginagamit because yung isang word sa Hebrew at isang word sa Greek minsan ay maraming kahulugan. Sabi ng Ecclesiastes chapter 1 verse 2, meaningless, says the teacher, utterly meaningless. Everything is meaningless. Wow. Pessimistic. Grabe. Grabe namang negative. Isang verse, 4 na word, meaningless. Amen? Pero ano pong ibig sabihin nito? Actually, this book was written by Solomon, inspired by the Holy Spirit, para tayo po ay warningan na huwag mabuhay ng meaningless. Amen? Nakita niyo ito sa kanyang buhay? Nakita niya ito sa bayan ng Israel.
Pero particularly, alam nyo, pagka binasa nyo ang Book of Ecclesiastes, it was a little biography of his own life. Ang kinukwento niya dito, yung sarili niyang buhay. No? And he was so honest, and he was so filled with courage to talk about his own life na he really lived. He lived a meaningless life. Despite of the fame and the wisdom, the divine wisdom that God has given him, in spite the power na binigay ng God sa kanya, nakita niya na he lived a meaningless life for many parts of his years in life. Siguro I'm not so sure how long he lived, but maybe around 80, 70, 80. He lived older than his father David, no? So, most part of his life spent in a meaningless living. No? Kaya, kung titingnan ninyo, ito yung kanyang regret. This is a book na nagsasabi ng mga iba't ibang mga regrets ni Solomon. 'Di ba? Pagka tayo ay nagkukwento sa mga close sa atin, di lang naman natin kinukwento kung ano yung maganda, masaya na mga bahagi ng buhay natin, but we also share our regrets. At hindi naman tayo nagiging negative sa pag-share ng ating mga regrets, pero ang motive natin, kaya tayo nag-share ng regrets, ay para hindi na ito maulit. Natuto na tayo at yung iba naman, hindi na kailangang maranasan ng parehong bagay, gawin ng parehong bagay para matuto. Kasi, hindi ba parating sinasabi na the best teachers in life are our mistakes and regrets. That's the best teacher. Pero hindi ba mas maganda rin na better teacher are the regrets of others and mistakes of others than your own mistakes. Amen? Sino po dito gusto magmatalino, magsabing amen? Wise is the man who learns from others' mistakes and others' regrets than his own. Kaya ito po ang tema ng Ecclesiastes. Those who have read the book Ecclesiastes, pwede bang magsabing amen? Yun yung isa sa mga pinaka-major themes ng librong ito ng Ecclesiastes. Chapter 1, verse 14, it says here, I have seen all the things that are done under the sun. All of them are meaningless at chasing after the wind. So, kinaklarify niya dito na siya'y observant. Yung sabi niya dito, all the things that are under the sun. Yung inaaral niya kasi ang bawat buhay, no? Lahat ng mga pangyayari, inaaral niya. And he also said in his book, na in this book of Ecclesiastes, that he wrote a lot of books, di ba? He wrote a lot of books. Actually, he wrote this book, he wrote most of the Proverbs. Lahat po ng favorite ninyo ang Proverbs. Say amen. Halos ang lahat po na sumulat ng Proverbs ay si Solomon po eh. No? The sayings of the wise man, Proverbs. Ngayon, ang sabi niya rito, all of them are meaningless, a chasing after the wind. A chasing after the wind. At nakita ko to na itong na-realize ni Solomon, nare-realize ito ng maraming tao pagka nasa karamdaman na sila,
kapag ka nasa deathbed na sila, doon pa lang nare-realize na ang mga bagay-bagay ay chasing after the wind. Di ba? Doon pa lang nare-realize na life really, having a meaningful life is not all about money. It's not all about having power or attaining fame in life. Kaya nakakalungkot yun. Kaya napakaganda po na tayo po ay pagka nagkakasakit, nagbubulay-bulay tayo sa halaga ng buhay natin. Amen? Sino po dito ang nakapunta na sa situation na parang ikaw ay mamamatay and you believe that this life that you now have is just a lease. I mean, it's just a bonus of God, a mercy of God na ikaw ay binigyan ng second life. So, maganda rin, no? Kapag tayo po ay nagkasakit o kaya mga tinatawag na near-death experience at tayo ay makapagbulay-bulay. Sino po dito na nagkasakit na at kayo'y nagbulay-bulay at na-realize niyo itong sinasabi ni Solomon? Magsabing Amen. Amen. Kailangan lahat ko tayo ay maintindihan itong sinasabi ni Solomon, and you don't have to have a near-death experience to really have the realization of Ecclesiastes chapter 1 verse 14 that all of them are meaningless at chasing after the wind. So, Solomon discussed all the things na kanyang hinabol. Yung mga chases niya, mga paghahabol niya, hinabol niya magkaroon ng maraming palasyo. Nagtayo siya ng maraming palasyo. Makikita ninyo yan sa Book of Ecclesiastes. Nagtayo siya ng magagandang garden. Yun ay mention pa niya, no? Si Solomon, ang hobby niya ay gardening. At nag-chase siya ng pagbabasa ng maraming aklat. He read a lot of books. Almost maybe all the books available during his time. No? At siya'y nag-aral ng iba't ibang mga strategy ng war at kung paano pamahalaan ang buong mundo. Actually, he did not rule just Israel. He practically ruled the whole earth. Siya yung superpower nung panahon na yon. Because of his wisdom from God. Kinatakutan siya ng lahat ng hari. Walang hari during his time na hindi natakot sa kanya. Nobody dared to attack Solomon and Israel. Nobody. No king dared to attack him. Why? Alam nila ang matinding karunungan ni Solomon, matatalo sila sa strategies. Masatalo sila sa labanan. Kaya kung pagkabinasa ninyo yung buhay ni Solomon, ay halos lahat ng mga hari dumadalaw sa kanya at nagkakaroon ng tinatawag na kasunduan ng kapayapaan. At nakikinig sa kanyang mga aral. Diba? So, kung titingnan natin, the life of Solomon was really a successful one. Sino po ditong gustong mabuhay na kagaya ni Solomon? Grabe naman, di ba? Lalong-lalo na, sabi ng iba, lalo na, pastor, mayroong 1,000 asawa. Nako, mga kapatid, that was his biggest mistake. That was his biggest mistake and that was his biggest regret. Having many wives and concubines. I think 300 and 700. 300 wives, 700 concubines. Yung mga concubines niya, hindi, nakita lang niya, gano'n lang, oh, concubine na kita. Gano'n lang. Eh, siyempre, 1,000. Diba? And I believe that
the message of Ecclesiastes and in the life of Solomon, yung isa sa mga bagay na regret dito yung immorality, sexual immorality and adultery. Sayang. Sabihin mo sa katabi mo, sayang ang buhay kapag ka nasa adultery. Amen? Pagka nasa adultery, sayang ang buhay. So, marami po siyang tinuro, sinabi, pero siyempre magja-jump na lang ako sa katapusan ng aklat sa Ecclesiastes chapter 12, the last chapter of the book and the second last verse, verse 13. Ecclesiastes 12:13 is said. Punta tayo sa 12:13, please. Basa, 1, 2, 3, go read. Now, all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for it is the whole duty of all mankind. Lahat po ng kasama sa all mankind, magsabing Amen. Ano yung duty mo? Anong duty mo? Anong dapat mong gawin sa buhay para maging meaningful ang buhay mo? 2 words. Two things. Fear God, keep His commandments. Ito ang sinasabi ni Solomon para maiwasan natin ang isang meaningless life. Because in the life of Solomon, he lost his fear of God. And he also had a big shortcomings on obeying God. Nagkaroon po siya ng malaking shortcoming. Yun pong hindi pagtupad sa mga salita ng Diyos. Sabi niya, now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Sinabi ko na sa inyo lahat, ang buhay dito, meaningless, ang sabi niya. At para maiwasan yan, fear God and keep His commandments. Lahat ng gusto ng meaningful life, say amen. Sabihin niyo po sa kanan at kaliwa ninyo, fear God. Sabihin niyo ulit sa kanan at kaliwa niyo, keep His commandments. Kaya napaka-importante dito na maintindihan natin that in living a meaningful life, you should know how to have a right relationship with God. Fear God. Amen? You know how, yung paano ka magkaroon ng tamang pakikipag-ugnayan sa Diyos. And without God, meaningful life is impossible. Lahat na naniwala doon, magsabing amen. Without God, life is meaningless. And again, meaningful life is impossible without God and without a relationship with God. At hindi rin ma-attain ang meaningful life kapag walang obedience sa Word of God. No? Hindi mo rin ma-attain ang meaningful life. Life, even if you have relationship with God, if you don't keep His commandments, you cannot somehow really understand it and you cannot really experience a meaningful life without a commitment to obey the words of God. So, salamat po, no? In the great mercy, love, and grace of God, ang Panginoong Diyos, pinadala po niya ang kanyang anak na si Jesus para tayo po ay makaranas ng meaningful life. Amen? Sino po dito na ang testimony ninyo mula nung tanggapin niyo si Jesus, nagkaroon ng meaning, nagkaroon ng purpose, nagkaroon ng direksyon ng inyong buhay, magsabing amen. Thank God for you who have responded, amen. Kung walang amen dyan, I pray for you na ma-realize mo na talagang
wala talagang totoong encounter kay Jesus kapag ka hindi mo nakita yung purpose, hindi mo nakita yung meaning ng life, hindi mo nakita yung direction sa buhay. It's either wala kang real encounter with Jesus, or you haven't grown in your understanding and you haven't had a revelation of this. So ngayon pong umaga na to, sinasabi ko na po sa inyo, please have a real relationship with Jesus. Please, magkaroon na po kayo ng revelation. Jesus said in John chapter 10, verse 10, sabi niya sa John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. And he was talking about Satan. Ngayon, sinabi niya, I have come that they may have life and have it to the full. Amen? Dumating ako para bigyan ko kayo ng buhay. And what kind of life is this? It's a meaningful life. At ang sabi na salita ng Panginoon, and have it to the full. No? And having it to the full is referring really to meaningful life. Hindi lang yung maraming provisions na material na bagay. Kasi si Jesus, hindi naman siya nagkaroon ng maraming pera. Di ba? At hindi rin naman niya yun binigay sa kanyang mga disciples. So, he was talking about real peace, real joy in life. Sa NLT, ganito po nakasabi sa NLT, the thief's purpose is to steal and kill and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. Everybody say, satisfying life. Yun, satisfying life. Ito yung binibigay ng Diyos. Kaya nga, if you don't have an encounter of Jesus who gives a satisfying life and you're not experiencing it, there's something wrong. Because Jesus gives satisfying life. Sa Tagalog, ganito po yung translation niyan. Dumating ako para bigyan ko kayo ng buhay at buhay na kasiya-siya. Buhay na kasiya-siya. Lahat ng gusto ng buhay na kasiya-siya, magsabing amen. So yung buhay na kasiya-siya, hindi lang po ito buhay na masaya sa pakiramdam, kundi ito po'y buhay masaya talaga mula sa kalooban, sa puso. Kaya yun lang talagang mayroon pong personal encounter kay Jesus ang naiintindihan to. Yun lang talagang nakaranas ng born-again experience ang naiintindihan nitong satisfying life na to. And also those who are committed to obey Him. Because yung iba, naramdaman na nila yun, naranasan na nila yun, but after a while na nagkaroon ng mga deceptions and lies and jablo, nakalimutan nila yung satisfying life in Christ. Nasasatisfy na naman sa material na bagay. Nasasatisfy sa pera. Nasasatisfy sa friendship. Nasasatisfy sa magandang pamilya. Although those contribute, pero ang pinaka-source talaga ng satisfying life is Jesus Christ. Amen? Yung active, vibrant relationship with Christ is the one that gives us satisfying life. At wala nang iba pa. Amen po ba? And kapag hindi ka pa dumating sa point na yon, kailangan hingin mo kay Lord yun. Kundi hindi mo talaga maa-attain yung totoong satisfying life, na totoong meaningful life. At kung for some reason, nadaya ka ng dyablo, kagaya ng kantang Dati-Rati, di ba? Lahat ng nakakalam ng kanta ni Gary V, magsabing amen, na dati-rati ay because of many distractions, because of many deceptions,
and many deceptions in the flesh, in the mind. Yun. Kaya yung iba, alam nyo, ngayon ang nangyayari, maraming Christians deceived na. Kasi they get bored in the church. They get bored with their Bible. So, when you are having this boredom with your Bible and with your prayer life and with your church, patay ka dyan. Sabihin mo sa atin mo, patay ka dyan. Diyan na pumasok talaga yung mga matinding deception ng diablo at work ng diablo sa buhay mo. Patay ka talaga dyan. Kaya kailangan, habang may panahon ka pa, balik ka na kay Lord. Amen? Balik ka na talaga. Kasi yung iba, they're not satisfied anymore with their Christian life. No? Pumasok na yung deceptions. Deception ng materialism. Pumasok yun ng deception ng worldliness. Pumasok na yung deception. Alam nyo, what numbs now if you're not careful, what numbs now our heart with the things of God? Social media. Social media is the number one. Number one na ngayon. I hear now many preachers on the internet na talagang social media ngayon ang nagpapalamig sa puso ng mga Kristiyano. Nagpapalayo sa Diyos yung social media. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, social media. Social media talaga. Kaya nga, alam nyo, kahit nga sa China, nagkaroon sila ng rule. They limit the number of exposure ng mga bata doon sa social media. They limit it, I think, basta, bawal na po silang mag-social media pagkagabi na. Kaya nga, youth, no? At saka yung mga kids na nandito, please, kailangan yung maintindihan na kapag kayo nag-stay ng late sa social media, mawawala yung init ng inyong pag-ibig sa Diyos. Mawawala talaga. Nakakawala ng init sa Diyos. At ito pang mas matindi. Youth, listen to this carefully. I love you. Gusto ko kayong manatili sa Diyos at blessed ng Diyos at protektado ng Diyos. Sasabihin ko ito sa inyo. Many things in the social media are inspired by Satan. So when you get to be addicted with this stuffs, itong mga bagay na to, itong mga computer games na to, at iba pang mga panoorin, yari ka talaga. Yari ka talaga. Mawawalan ka ng gana sa Diyos. Mawawalan ka ng gana sa Bible. Mawawalan ka ng gana sa church. Mawawalan ka ng ganang maglingkod kay God. Delikado talaga. Kaya nga, ang pinakamatindi, yung mga youth, kailangan, alam niyo yung oras na natutulog kayo. By 10 or 11, you must be on your bed and sleeping. Wala na yung cellphone. Ang pinaka-recommenda ko sa inyo talaga, i-shut off niyo yung cellphone niyo pagdating ng 10 or 11. And if your parents are here, yung mga parents na nandito, huwag kayong magagalit, huwag kayong ma-offend, huwag kayong magre-rebelde. Kung papatayin ni tatay, yung internet ninyo ng 11. Ako yun ang talagang rekomendasyon ko at instruction ko para yung mga anak ninyo, maproteksyonan nyo sila sa demonyo at sa panlalamig. At hindi lang mental health ang at stake. Hindi lang spiritual, mental health ang stake, pati physical.
Kasi kailangan ng mga anak nyo ng 8 oras na tulog. And they are not sleeping with they're not having a complete sleep. Sobrang kulang ang tulog nila. O kaya naman, kung natulog, hanggang tanghali. So, wala nang contribution sa bahay na kailangan tumutulong kayo sa bahay. Diba? Pagka ginising ka ng tatay mo, nanay mo, matutod ko pa eh. Makanano, katutud mo pa. Gigisingan na kang tatang mo alas 5, kakatudtud mo pa ng alas 6. Anyang ikit mo na itang aldo, ang pupang dimdam mo na itang Doktora! Karing ka pa mo, tinok na, king games mo eh. I love you. Masisira yung buhay mo dyan. And as long as I am your pastor, I'm going to really nail this down into your heart. Hanggat ako ang iyong pastor. Ngayon, pagka mayroong pastor dito, inayaan kayo na mag-computer games ng hanggang gabi, ng madaling araw, magrebelde kayo sa pastor na yon. Mali, false teacher yung pastor na yon. Demonyo yung pastor na yon. Amen? Pero kung ang pastor, kagaya ko, pinipreach, matulog kayo ng maayos, galing ako sa Diyos. Amen? I care about your mental health. I care about your physical health. I care about, most especially, your spiritual health. Yung inyong relationship kay God. Because my job, kayo na next generation, ay maging matinding on fire kay God. And how can you be on fire for God? Kung babad ka sa social media na walang kwenta. Diba? Sa mga computer games na satanic and demonically inspired. I tell you, Mobile Legend is demonic. Paano hindi nagiging demonic? Pagka pinatay ang wifi, binawalan ni nanay, nag-aaway. Nag-aaway, di ba? O, kaya demonyo, di ba? Demonyo, di ba? Kung hindi siya demonyo, hindi ka makikipag-away. Di ba? Isa-surrender mo lang. Papalitan mo lang yung game mo. Kaya lang, hindi mo mas-surrender kasi demonized na. I love you, mga youth. Pero kakausapin ko rin yung mga millennials na mga daddy na. Kasi nababalitaan ko, may mga daddy, may anak na, nag-Mobile Legend ba? Sabihin mo sa katabi mo, yan ang nakakahiya. Tatay na nagmo-Mobile Legend. Yan ang nakakahiya. Kaya yung mga nandito na mga wives, kung ang asawa ninyo nagmo-Mobile Legend o nagko-computer pa, text nyo ako. Ako nang magsasabi sa kanila, hintuin yan. Amen? You can choose your computer games. Pwede naman kayong pumili ng mga computer games na hindi demonic. Maganda nga yung yung may Bible quiz. Yung, 'di ba? Matututunan mo pa lahat ng mga Bible character, lahat ng pangyayari sa Bible, 'di ba? Oo. Kaya yung mga computer major dito, may ba mga computer major ba rito? Pwede ba? I pray for you. Gagawa kayo ng mga mobile games na apps na galing sa Bible. Yung maganda, amen? Pwede ba natin ipag-pray yun? Lord, yung po lahat ng mga magaling sa computer dito, yun po yung magagawa nila, amen? In the last days, yung mga really talagang para kay Lord, magpapakabanal.
yung wala kay Lord talaga, walang relationship kay Lord, aalis. Magkakaroon ng tinatawag na in the last days, sifting. Sifting. Talagang mag-ihiwalay na. So doon pa lang sa ginagawa, alam mo na kung kanino talaga siya. Di ba? Kung doon pa lang sa mga gusto, yung mga plano, yung mga desires, yung mga, kung ano-ano mga ginagamit sa oras, doon pa lang malalaman mo na. Okay. Mga kapatid, I'd like you to understand this. Living a meaningless life is a tragedy. Please, wag na wag kayong magkakaroon ng meaningless life this year. Amen? This year, 2024, is going to be a meaningful year for you. We only live once. Sa akin, WOLO. Pero ang sikat, YOLO eh. Yung YOLO, misunderstood by many. YOLO, you only live once. Ay, you only live once. Gawin mo na lahat ang gusto mong gawin. Magpakasarap ka na. Yung hindi mo pa ginagawa, gawin mo. Yung hindi mo pa ininom, inumin mo na. Yung hindi mo pa tinikman, tikman mo na. YOLO. You only live once. Mali. Dahil minsan ka lang mabubuhay, gawin mo ng meaningful yung buhay mo. Gamitin mo na ng maayos ang buhay mo dahil minsan ka nga lang talaga mabubuhay. Bakit? Sino dito ang mabubuhay ng 2 beses? Magre-reincarnate kayo. Hindi naman totoo reincarnation eh. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, reincarnation is demonic teaching. Sa Hinduism yun eh. Hebrews 9:27, the Word of God says, as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Sabi ng Amplified, and just as it is appointed and destined for all men to die once, and after this comes certain judgment. So yung atin pong kamatayan, once lang. At yung kamatayan natin ay appointed. So nothing to worry about the length of our years. Appointed po yan. Because our God is the Almighty God, He knows everything. Yung itatagal na natin na buhay dito sa lupa, appointed yan. Alam na ni God kung ilang taon ka mabubuhay. Amen? In-appoint na niya. Why? Because in God, everything is history. History na lahat eh. Pati yung death mo, history na kay God. Yung death natin, nakaraan na sa Diyos. Sa Diyos na omniscient. Amen? History na, alam na niya yung araw ng kamatayan natin. Kaya, you know, this verse is the verse that made me overcome the fear of death. Kaya yung po mga tao dito na takot mamatay, kailangan maintindihan mo, hindi ka naman mamamatay kung hindi ka pa hayaang, hindi ka pa talagang nakatalagang mamatay. Ngayon, kung ikaw nakatalaga ka ng mamatay, kahit anong gawin mo, mamamatay ka talaga. Amen? At sabi ng Bible, sino dito na sa pag-aalala, madadagdagan ng kanyang buhay? Sa Matthew 6, meron ba? Ay, mag-worry ko pa, banta, may dagdagan niya yung biya ko. Ala naman eh. Lalo ka, ping magkasakit mo yung biya, yung mag-worry ka, tatakot kang mati. Pero sino po dito ang gustong madagdagan ng buhay? Magsabing amen. Fear of God, madadagdagan yung buhay mo. At saka alam nyo, youth, pakinggan nyo to. O kaya, lahat tayo na may parents pa. Madadagdagan ng buhay mo, sabi ng Bible, kapag ka inonor mo si God. I mean, inonor mo yung parents mo. Pakilagay mo nga para malinaw. Ephesians 6:1-3. All youth here at
Kahit hindi na tayo youth, pero may parents pa rin tayo, this is the time na i-honor na natin para ma-bless at magkaroon ng bonus ang buhay natin, humaba yung buhay natin. Amen? Ano sabi ng Ephesians 6:1-3, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father. Nagre-rebelde yata. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Kaya yung mga mag-honor ng parents, may long life. Amen? May long life. Kaya mga kapatid ko po, ang sinasabi ko, it's not only about having a long life, but having a quality life. And quality life is having a meaningful life. Lahat ng gusto magkaroon ng quality life this year, say amen. You can only have a quality life if you live a meaningful life. 3 things. Number 1, life is short and uncertain. Embrace this earthly life. Ito, reality to sa buhay. Kapatid, reality to. Kahit man of faith ka pa, life is uncertain. We cannot really ascertain anything here on earth. We cannot ascertain kung tayo sa buhay na to, sa year na to, buhay ka pa. Sino po dito, sigurado kayo buhay pa kayo this year? Please, huwag niyo sasabihin. Why? Sa totoo lang, huwag niyo sasabihin. Kung kalooban ng Diyos, mabubuhay pa kayo. Kasi hindi naman kayo may hawak ng buhay niyo. Please don't ever say that na mabubuhay kayo. Kahit may faith pa kayo. Ito, James chapter 4. James chapter 4. Ito po yung mga tamang pananaw based on the Word of God. Now, listen. You who say today or tomorrow will go to this city or that city, spend a year there, carry on business, and make money. Verse 14. Let's go sa verse 14, please. Yet you do not know what your tomorrow will bring. Yun. Yet you do not know what tomorrow will bring. Life is uncertain. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we will live and do this or that. Amen? Sa Tagalog, kung loloobin ng Diyos, mabubuhay tayo sa taon na to. Amen? At magagawa pa natin ang mga bagay na pinapagawa ng Diyos sa buhay natin kung loloobin ng Diyos. And that is a very important thing when we say something, even if we are men of faith. Mali kasi yon. Alam niyo, by faith. Gagawin ko to. By faith. Buhay pa ako. No. Yung by faith natin dapat based sa Word of God. Ang parati nating sasabihin, kung loloobin ng Diyos. Sabihin natin lahat, kung loloobin ng Diyos, mabubuhay pa ako. Kung loloobin ng Diyos, magiging 100 years old ako. Amen? Kung loloobin ng Diyos. At kung loloobin ng Diyos, ikaw ay kumita sa business, kung loloobin ng Diyos, mapupuntahan mo yung Singapore, kung loloobin ng Diyos. So life is uncertain and everything is in the hand of God. We do not know what tomorrow will bring, but we know who holds the tomorrow. Amen? Yun naman ang importante, kilala natin ang may hawak ng tomorrow. Sino may hawak ng tomorrow? Si tatay. Amen? Ang tatay natin. Amen? Kaya nga,
Mga kapatid, because life is short and uncertain, we must live a meaningful life. We must strive to live a meaningful life. And do not ever, ever deviate into a meaningless life. Number 2, life must be spent wisely in a meaningful way every year and every day. Sabi ko nga, how did you evaluate last year? Alam nyo yung mga nag-i-evaluate sa buhay? Lalong-lalo na tayo, ako, in-encourage ko yung evaluate ninyo yung 2023. Marurunong yung mga taong nag-i-evaluate. Amen? Yung mga taong hindi nag-i-evaluate, walang paki sa buhay. So they miss a lot of lessons from God. Namimiss nila yung maraming mga leksyon sa buhay. So, 2023 actually has a lot of lessons. God has a lot of lessons for you last year. Sino po dito ang merong lessons last year kay God? Magsabing amen. God gave you a lot of lessons in your failures, in your victory, in your successes, in your trials. Nagkaroon siya ng maraming lessons. Amen? But if you don't take time to reflect, anong lesson ang maririnig mo sa Holy Spirit? Pero ito lang ang isang question na kailangan maintindihan ninyo. Did you live a meaningful life last year? Kung hindi, repent and tell God, today, Lord, I want to live a meaningful life this year. Amen? You know, when you're living a meaningful life, you're not afraid to die. But if you're living in a meaningless life, somehow there is fear in your life, in your heart. Alam mo, you're not right with God. You're not right with God. Please, ayusin mo na yung relasyon mo sa Diyos this year. Amen? Sabihin mo sa kata mo, please, ayusin na natin, kapatid. Amen. Kung ayos naman yan, edi mas ayusin pa natin. Amen? Sabihin nyo sa kata mo, mas ayusin na natin. If there are things that should be fixed, anong dapat ayusin? Ayusin na natin. Kaya meron po tayong PDP. Amen? Let me go to, before I go there, gusto ko lang basahin Ephesians 5:15-17. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. So kung if you live as unwise last year, please this year live as wise. Making the most of every opportunity because the days are evil. So you miss a lot of opportunities in the past years and last year, but this year, God is going to give you another chance. God is giving you another opportunity to live for Him. Verse 17, therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid ko? Yung nabubuhay ng matalino, nabubuhay ng may meaningful life, yung mga gumagawa sa kalooban ng Diyos. Yung alam ang kalooban ng Diyos at sila'y nabubuhay sa kalooban ng Diyos at para sa kalooban ng Diyos. Yun ang mga taong nabubuhay ng may meaning. Meaningful yung kanilang buhay when you live in the will of God. Nothing is wasted when you do the will of God. But anything is wasted kapag hindi yun kalooban ng Diyos. Kapag ginamit mo ang oras mo sa hindi kalooban ng Diyos, wasted. Pero pag ginamit mo yung oras mo sa kalooban ng Diyos, meaningful. Amen? Wisdom. Amen? Si Jesus an example natin. In His life here on earth, He just did the will of God. Nothing more, nothing less. And then let me go to number 3. Our PDP, with all its goals, must be according to the will of God. So, in-explain po namin ang kahalagaan ng PDP, and everyone who sees that our PDP, this personal development plan, is important, say amen.
You must see the importance of PDP. Why? Biblically, tinuturuan po namin kayo magkaroon ng plano sa buhay para improve, i-develop ang inyong sarili, ang inyong buhay. At sa atin pong paggamit nito more than 10 years na, ito po ay patungkol po sa pagkakaroon ng holistic na buhay. Everybody say holistic. Ibig sabihin, yung kabuuang buhay nakikita mo. Kasi yung iba, ano man tawag doon? Blinded o kaya nearsighted or short-sighted sa kabuuan ng buhay. Na nakikita lang ang buhay sa mga bagay dito sa mundo. Material lang. Ano? Pera, pamilya, ano pa? Pera, pamilya, trabaho, pag-aaral. Kung ganito lang ang nakikita mo sa buhay mo, yung hindi mo nakikita yung kabuuan ng buhay talaga. So tayo po, nakita na po natin yan sa pag-aaral natin ng Biblia. Meron tayong spiritual life. Amen? Na kailangan i-develop natin. Yan ang pinakamalaga. Yung spiritual life natin, yung faith natin, yung relationship natin kay God. Yan ang pinaka-importante. Number 2, kailangan natin i-develop yung character natin. Sino po dito gusto mag-develop ng character? Magsabing amen. Oh. Yung ugali, wala pong ma-offend. I love you all. Kunwari, yung oras, yung late, hindi ba magandang hindi ka na na-relate this year? Lalong-lalo na sa church. Amen? Tapikin mong katabi mo, kanan kalawa, sabihin mo, hindi ba maganda? Wala nang late. Amen? Amen? Wala nang late. Maganda sinabi mo, Brother Mark, sa harapan na kayo lahat. Okay? Di ba maganda nag-aagawan kayo dito sa harapan kaysa sa likuran? Amen? Kailangan natin develop yung character natin, especially with the things that irritate us and with the things that irritate our family. Kung ano yung nakakairita, baguhin na natin. Amen? Kung ano nakakairita sa asawa mo, baguhin mo na yung sarili mo. Amen? Kung ano nakakairita sa tatay mo, nanay mo, baguhin na natin. Ganun din sa mga magulang, di ba? At kung ano nakakairita sa mentor mo, magbago na tayo. Amen? Lahat ng gusto magbago, magsabing amen. So this year is going to be a meaningful year when you see this good changes in your life. Amen? So, paano naman magbabago yan kung hindi mo naman isusulat dito? What about health goal? Lahat ng dito, kailangan may health goal. Magsabing amen. Lahat ng gusto ng healthy? Amen? Kailangan maging healthy po tayo lahat dito by God's grace. By God's grace, maging healthy tayo lahat. Oh, sabihin mo sa katabi mo, bawas-bawasan ng matamis. Bawas-bawasan ng maalat. Bawas-bawasan ng puyat. Amen? At bawas-bawasan ang bilbil. Lahat po kayo, alamin po ninyo yung body mass index nyo. Tayong lahat. Hindi ba mas maganda this year ay ma-attain natin yung body mass index natin? Amen? Pwede naman pumayat. Pwede ring tumaba. Financial goal. Kailangan po magkaroon po tayo lahat ng financial management skill. Lahat to ng gusto na magsabing amen. Kainano ito ng mga kapampangan. Magastos ang kapampangan. Lahat to tayo kailangan matutong magtipid ng tama. Sabihin mo sa mga magtipid ng tama. Diba?
Relationship goal. Sino po dito ang gusto mag-improve ang kanya relationship sa asawa niya this year? Magsabing amen. Mag-improve ang yung relationship sa tatay mo. Magsabing amen. Sa nanay mo. So, mga kabataan, improve your relationship with the parents. Iwasan na natin ang nagre-rebelde, sumasagot. Alisin na natin yan. Hindi mapagpapala yung buhay natin sa ganyan. Amen? Kailangan kung ayusin mo na yung kalooban mo, yung puso mo sa magulang mo. Tanggapin mo na authority sila, talagang pagkamali, binabawalan ka. Tanggapin mo na yon kasi pagdating ng araw, ikaw din ang magbabawal sa anak mo. Kasi kung hindi ka magbabawal sa ginagawang masama ng anak mo in the future youth, masama kang magulang. Pakatandaan ninyo, ang mga magulang ninyo, kung hindi nila kayo babawalan sa mali, masama silang magulang. Pero kung binabawalan nila kayo sa mali, mabuti silang magulang. Amen? Kaya tatanong mo lang pagka binabawalan ka, pagka pinagsasabihan, ang tanong mo lang, mabuti ba itong pinagbabawal ni mama ko, ni papa ko? Ganun lang ang tanong. Simple lang, no? Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka na kasi mag-overthink. Yung iba kasi sobrang overthink. Di ba? Lahat ng mapapabuting kabataan dito, magsabing amen. Lahat ng kabataan magbabago, magsabing amen. So mga kapatid ko po, even skills and craftsmanship, magkakaroon tayo ng mga series of messages sa mga skills. Ano yung mga skills na dapat matutunan? Yung mga decision-making skills, communication skills, di ba? Ang daming life set skills na kailangan ninyong matutunan, youth. Sabihin ko sa inyo, please, unahan nyo na ako. Ano yung mga set life skills na dapat nyong matutunan para kayo ay maging matagumpay sa buhay? Kesa sa magko-computer lang, games lang kayo, at kung ano-anong mga social media ang inyong panoorin. Ang daming set skills na kailangan ninyong ma-acquire at i-develop. Yun ang tutukan ninyong i-develop. Paglagyan nyo ng maraming oras. Yung skill sa pag-computer, hindi yan don't get me wrong, kailangan marunong tayo sa computer, pero yung computer games, o kung ano-anong walang kwenta lang, hindi na tayo kailangan dun. Lahat ng mabubuhay ng meaningfully, matalino, magsabing amen. Okay, so mga kapatid ko, as I close, Proverbs chapter 3, verses 5 to 6, sabi na salita ng Panginoon, trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding, in all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Ano sabi diyan? Lean not on your own standing. Ang sabi dito, submit to Him. Submit to God your ways. Submit to God your plans. And God will make our path straight. Nakalimutan ko sabihin, bigyan ko ng time, no? Yung number 7 dito, yung life mission in life, importante yun. Kapag ka tunay kang disciple ni Christ, lahat ng tunay na disciple ni Christ, tunay na ligtas, tunay na Kristiyano dito, magsabing amen. Pagka tunay kang Kristiyano, magsusoul winning ka talaga. Magde-disciple ka talaga. At pagka nagde-disciple ka na, ang tawag doon, leader ka talaga. Amen? Hindi mo pwedeng iwasan yon. At hindi pwedeng hindi mo gawin yon sa buhay mo. Kasi pinapagawa ni Jesus yun. Go, preach the gospel, make disciple, teach them to obey everything I have commanded you. Amen? Sabi nga doon sa binasa natin kay Solomon, fear God and keep His commandments. And one of the commandments of Jesus Christ is that you win soul and make disciples. So, kung ikaw ay nag-win soul, nagde-disciple, you're doing the will of God. But if you're not doing it, I'm sorry, but I love you all, but I'm sorry to say, you're not doing the will of God. Hindi kumpleto yung buhay mo, hindi kumpleto yung plano mo, kung hindi mo pinaplano na ikaw ay mag-soul winning at magkaroon ng disciple. Next month, opportunity mo na.
mag-win ka na ng soul. Amen? Next month, conquest natin, mag-pray ka na ng isang disciple. Sino po dito ang gusto magkaroon ng isang disciple? Magsabing amen. Next month. Amen? Let's do that. At i-glorify natin si God. Tayo pong lahat ay tumayo. Let's all stand. Hallelujah. We give you praise. We give you praise. We give you praise. Pwede po ba natin itaas ang ating kamay? At sara yung ating mga mata. The Holy Spirit is with us. If you just hear the Holy Spirit saying to you na, Lord, mukhang di maganda yung last year ko. Pagdating sa spiritual life ko, pagdating sa obedience ko sa iyo, pagsunod ko sa mga utos mo, please forgive me. Sino pong huhingi ng tawad sa Panginoon? Sabihin, Lord, di maganda yung pagsunod ko sa iyo last year. Pero this year, pagbubutihin ko yung pagsunod ko sa iyo. Amen. This is the duty, whole duty of all mankind. Yan ang duty natin, kapatid ko. Yun ang dapat natin gawin this year. Keep the commandments of God. At kung hindi kayo nakapag-soul winning, nakapag-disciple, alam ko, mahirapan kayo. Di madali. But the grace of God is sufficient. When you make a commitment, the Lord will give you the grace. But if you're not making the commitment, walang magpo-flow na grace para gawin yun. Make a commitment today. At makikita ninyo, kapag ka na-bless ang inyong spiritual life, all other things will be added unto you. Susunod. If you take care of God's business, God will take care of your business. Amen? Sige, talk to God. Talk to God. Sabihin niyo, Lord, this year, pagbubutihin ko, I will live a meaningful life. I will do your will. I will keep your commandments. I fear you, my God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat sa mga bisita po natin nandito. Palakpakan po natin mga bisita natin. Pag-pray po natin sila. Yan po mga bisita namin nasa harapan. Salamat po na dinala kayo ng Lord dito. Salamat po, nagpa-unlock kayo. Tinanggap niyo po ba si Jesus sa puso niyo? Amen. So huwag niyo kalimutan ang araw na to, January 21. Tinanggap niyo si Jesus. At alam niyo anong mangyayari? Babaguhin kayo ni Lord. Babaguhin ng Lord for the better ang buhay niyo. Kung maraming gagawin pag-aayos ang Panginoon sa buhay niyo. At pag-pray namin, magbabasa kayo ng Bible. Amen? Pagka nagbasa kayo ng Bible, maaayos po yan. Matatama yung mindset natin. At kung ano man po ang kahilingan ninyo, ano man ang prayer request ninyo, naniniwala kami, ang Diyos ang tutugon sa mga prayer requests. Pwede po ba natin extend ang ating mga kamay? Let us pray for our guest. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa mga naging bisita namin sa araw na ito. Salamat po na sila'y tumanggap kay Jesus as their Savior, Lord and God. At ngayon po, pinag-pray namin ang unang bagay sa kanila ay yung ma-inlove sila sa iyo, ma-inlove sila sa iyong mga salita. At makikita nila sa pagsunod sa iyong mga salita sa Biblia, magiging magandang buhay nila, mababagong kanilang buhay. At salamat kung ano man po ang kahilingan sa kanila, please, kayo po ang nakakaalam ng kung ano man ang kailangan nila, kung ano man ang problema nila, kung ano man po, Panginoon, ang issue sa buhay nila. Please, Lord, tulungan niyo sila. Tulungan niyo sila. Makikita nila na sa araw na ito, pinag-pray namin sila at makikita nila ang sagot sa prayer. Kung ano man ang need nila, kayo magpo-provide ng kanilang need. Kung ano man ang dapat ayusin sa pamilya nila, ayusin niyo po. Thank you, Lord. I-bless po ninyo ang lahat ng buhay nila. Salamat po. Fill them with your spirit and
guide them by your Holy Spirit, Father God. Mga kapatid, taas po natin ang ating mga kamay. Lahat tayo, I would like to bless you sa panghuli, sa conclusion. The Lord bless you. The Lord bless you with a meaningful life this year and every day, amen. The Lord bless your faith. The Lord bless your heart. The Lord bless your mind. The Lord bless your family. The Lord keep you, protect you from all harms, from all sicknesses, from all the works of the devil. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. You will succeed and prosper in life, doing the will of God. Amen. The Lord turn His face toward you and give you peace of mind, peace of heart, and all glory to Jesus Christ. Ang lahat po magsabi ng Amen. Amen.